pag-usapan natin itong pagtanggi, yung pagbago ng isip ni BBM kasi sabi niya magpaparehab na, ipaparehab na. Ngayon, nagbago ng isip si BBM, pambihira. May mga bago na namang natanggal sa gabinete ng administrasyon, pero marami rin ang nananatili sa kanilang pwesto. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halil. Miss! Mali yung sinasabi mo. Marami na namang natanggal at maraming nanatili. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Hindi. Ha? Mas maraming nanatili. Kayo talaga, oh. Ay, mali yung inyong mga intro. Sige, pasok. Kahit pinag-courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang gabinete, marami pa rin ang naiwan sa pwesto. Sa press briefing kanina ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 21 pangalan ng mga kalihim ang inanunsyo niyang mananatili sa pwesto. Kabilang narito sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, Education Secretary Sonny Angara, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Gayon din sina Health Secretary Ted Herbosa, DMW Secretary Hans Kakdak, DOST Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Roel Aguda, Transportation Secretary Vince Tizon at DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa confirmation hearing ni Aguda at Dizon, una nilang kinumpirma na tuloy sila sa kanilang pag-upo bilang mga kalihim. Just to answer the question directly, kahit na I'm a little embarrassed to do it, but I did get a call po from the executive secretary that the president did not accept my... Yan, nakatanggap daw siya ng tawag sa executive secretary na hindi tinanggap yung pag-resign niya. Anong sabi ni Marcos? Mas resignation, di ba? Tingnan mong loko-loko yun. Niloloko niya talaga yung mga tao. Sino ba loko-loko? Siya o yung tao niloloko niya itong si Marcos? Kasi tingnan nyo naman. Pinag-resign niya para daw i-rehab itong mga secretaries. I-rehab yung gobyerno. Dahil nga, sabi niya, hindi na masaya ang taong bayan at yung pamumulitika. Magtrabaho na lang. Diba? Ganyan ang ano niya eh. Nagsawa na yung taong bayan. Tapos, 21 na secretary, hindi naman pinayagan mag-resign. Pinag-resign niya, pero hindi niya pinayagan. At di umano, parang 3 lang yung hinayaan niyang mag-resign. Tingnan mo, niloloko tayo talaga nito si Marcos. Mas marami pa yung tinanggap niya, ay yung hindi niya tinanggap na mag-resign, kaysa doon sa tinanggap niya ang resignation. E di sana, yung mga yung tinanggap mo, tinanggal mo na lang. Ito ang wala si Marcos, wala itong yag. Fill in the blanks na lang kayo. Wala itong yag. Kasi hindi niya kayang tanggalin. Ugali na po ni Marcos yung nililigtas yung sarili. Marcos is never accountable to anything. Ayaw niya ng impeachment, sabi niya. Hindi niya papapasukin ang ICC. Hindi niya papapasukin ang Amerika. Anong nangyari? Nagkaroon ng impeachment. Ang ICC, nakapasok. Ang EDCA, nakapasok. Yan po ugali ni Marcos. Walang tindig. Duwag. Weak. Hindi niya yung, alam mo, pagka meron kang gusto, gawin mo, and then you stand on it. Whether tama yun or mali, tayuan mo yun. This is my decision. Yan ang leader. Meron silang tayo sa kanilang desisyon. Hindi yung sasabihin mo ganito, sasabihin mo ganyan. Kaduwagan yun eh.
Kaduwagan yun. Para kang ano. Ay, naku, Marcos. Yung pala, ilan lang yung natira? 3? I don't know the exact numbers, but definitely, mas marami yung hindi niya tinanggap na resignation. Ganyan po kalupit to si Marcos. Thank you. I received a call from the executive secretary telling me that my resignation was declined by the president, Mr. Chair. And this was just recently, just for the Immediately, record. just for the record, Yeah. it's almost the day after the courtesy resignation. 8 pang appointee ni PBBM ang mananatili sa pwesto kabilang si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at MMDA Chairman Romando Artes. Nilinaw din ni E.S. Bersamin na taliwas sa naunang inanunsyo, mananatili muna bilang Foreign Affairs Secretary si Enrique Manalo. Nauna ng Tingnan mo. Sinong isa lang sa tinanggal? Marami pong natanggal din, no? Pero mas marami yung nanatili. Isa sa natanggal ay si Soljen Guevara. Isa na namang di umano na Duterte alay. Remember, paalala ko doon sa mga hindi nakakaalala, ito si Soljen Guevara. Ito yung tumangging ipagtanggol ang gobyerno doon sa maling pagkakaaresto kay Tatay Digong. Ang sabi niya ay walang jurisdiction ang ICC. Di ba? So, noon pa lang, sabi ko na, na-vlog ko ito. Kung naaalala nyo, doon sa matagal nang nanonood sa akin, na-vlog ko, sabi ko, delikado to si Guevara. Ito. May mga kilala ako. Hindi ko na sila babanggitin. Yung iba, pulahan ang affiliation. Yung iba, pink ang affiliation. Mga kaibigan ko. Even them, they said, mag-iingat sa gobyernong ito dahil gumaganti. Dahil namemersonal. At kahit hindi po sabihin ng mga kaibigan kong yon, it is public knowledge. Ganyan ang ginawa kay PRRD. Ganyan ang ginawa kay BP Sara. Ganyan ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ganyan ang ginagawa doon sa mga Duterte Youth. Ganyan ang ginagawa doon sa mga talagang lihitimo I'm talking about the legit. The legit Duterte. Hindi yung mga Dutertehan lang na nagtatago sa alam mo na sa kay Amy, no? Ito mga lihitimong talagang Duterte, no, na talagang sa lahat ng bumabanat sa gobyerno may balik. Isang tao lang po ang bumabanat sa gobyerno na hindi binabalikan. Si Amy. Di ba? Kaya ano sabi niya? I-rehab niya itong kabinete niya. Ang tinamaan lang pala si Guevara. Meron pang mangilan-ilan pero talagang ang matindi dyan si Guevara. Di ba? Lahat naman yan nakatikim ng panggigipit, di ba? Si Amy hindi. Tingnan nyo nangyari sa EDSA. I-rehabilitate daw. I-rehab. Hindi na naman tuloy. Ganyan po klaseng leader to si Marcos. Yung leadership ni Marcos, it's all title. It's all family name. Pangalan lang. Walang kapasidad si Marcos maging leader. Nautulang niya yung mga Pilipino na iboto siya because of BP Sara. Ganun ang nangyayari ngayon. Wala pa siyang paninindigan, hindi niya kayang tayuan ang mga sinasabi niya. So, para sa akin, Marcos,
dapat talagang magparehab ka. Ikaw ang magparehab. Kung hindi mo marehab yung gobyerno mo, hindi mo maparehab yung EDSA, dahil babago-bago ka, lalo tuloy napapatunayan ng taong bayan yung sinabi ni Tatay Digong na bangag ka. Gaya ng sabi ko, totoo to o hindi totoo, dapat magpa-drug test ka. Sabi, ulit-ulit, magagalit na naman si Claire, ulit-ulit. Hindi nagpapa-drug test eh. Tingnan mo ginagawa. Bago-bago ng isip. Baliw ba yun si Marcos? Seriously. Iba yung takbo ni Marcos. Iba utak na itong si Marcos na to. Anong nangyayari sa mga Marcos? Pambihira naman yung buhay na yan. Sinabi ng Malacanang na ililipat siya bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Nations simula August 1. All of them who have been retained, including myself. Ang dami nga niyong na-retain. Siguro kayo yung makasipsip. O ano? Are expected to Expected to ano? To give money? Ay, nako. To solicit and to give commission to the president? Ay, nako. Ay, di, ako. Kasi may mga talagang nagbe-message sa akin. Hindi ako naniniwala doon. Lucas Bersamin, ha? E.S. Lucar Bersamin. Hindi ako naniniwala doon. Pero yan ang mga mensahe ng taong bayan. Ganyan daw ang kalakaran ngayon sa gabinete. May quota system dyan. O eto ha. O ilagay kita dyan pero eto ibibigay mo sa akin monthly. Sabi ko hindi naman ata totoo yun. Ganyan ba kaswapang? Binanggit pa nga si Lisa. Kay Lisa daw magre-remit. Sabi ko hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Oo. Pag hindi ka raw nag-remit, tanggal, ganyan daw nangyari kaya sinilipan, di ba? Sabi nila, kaya daw sinilipan itong kalimutan ko. Itong sekretaryong natanggal, nawala yung pangalan niya sa akin. give fresh Hindi raw nag-remit. Sabi ko, hindi naman siguro. Arnel Ignacio, hindi daw naman siguro. Kasi daw si Arnel Ignacio, diretso, hindi daw niya alam yung mga ganyang remit-remit. Tapos meron pa raw naging proyekto, walang remittance. Walang komisyon sa ibabaw. Sabi ko, ganun ba yun? Hindi daw. Hindi. Ganyan daw. Sabi ko, ayaw ko, hindi ako makapaniwala dun sa mga ganunan. Ha? Ewan ko kayo, tanungin ko. Ganyan ba ang kalakaran ngayon sa gabinete? Ha? Kayo sumagot. Nalagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin mo, ganyan ang ginagawa ni Marcos? At ni Lisa? Kasi nabanggit pa nga yung pangalan ni Lisa. Oo. Huwag nyo nang idamay si First Lady rito. Oo, labas na siya dyan. Umpisa pa lang, kung hindi mo raw maibibigay, tanggal ka, ibibigay sa iba. Gusto ko ma-interview si Mag-i-interview tayo ng mga dating sekretary. Tatanong natin kung totoong nangyari to. attention to the mandates and to give more performance, show more performance in our respective. Anong klaseng performance ba yung inihingi ni Marcos at ni Lisa? Huwag mo na idamay si Lisa. Si Marcos, ano bang hinihinging performance ni Marcos? Anong klaseng performance ba yan? Performance sa merienda. Anong performance sa merienda? Yung ano bang paboritong merienda niyan? Coke at saka pulburon. Hindi. Di ba? Yung ba yung performance? Performance ng yung kinikwento sa akin na hindi ko naman pinapaniwalaan. Yung palakihan ng lapag kada buwan. Yung ba? Ako'y nagtatanong lang ha. Baka igaya nyo kay Eric, nagtatanong lang, ikinulong ninyo. areas. Meron pa ring natanggal sa pwesto, gaya ni na Presidential Commission for the Urban Poor Chair and CEO Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava,
Presidential Assistant on Muslim Affairs Almarim Tila, at Presidential Advisor for Special Concerns Menardo Espineli. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But, you know, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those functionaries. Ay, nako. Alam mo, kung ako lang tatanungin, ha? Dapat siguro ang tanggalin ni BBM, si Torre. Hindi naman sekretaryo, okay lang yun, basta yung gabinete mo, hindi man gabinete, yung matataas na nakapaligid sa'yo. Yung mga pinopromote mo, yung mga appointed, yan na lang, sabihin natin, mga appointed, dapat isa sa tinatanggal yan si Torre. Walang silbi yan. Nasisira ka dyan, si Tamba. Coach, hindi naman yan appointed. Parang appointed din to si Tamba, ha? Kasi sabi nga, walang galawan dyan sa kamara ng walang kamay ang presidente. Ako naniniwala ako doon. Si Tamba hindi naman magiging Speaker of the House si Tamba. 'Di ba? Kung hindi may basbas ng presidente. Yan ang dapat mong tinatanggal. Hindi yung kung sino-sino. Si Claire, dapat sinisira ka ni Claire. Pero okay lang, andyan siya. At least meron kaming laruan. At least may sumisira sa'yo. Diba? Hindi lang po ito about secretaries, no? Sabi niya, i-rehab ang gobyerno, i-overhaul. Diba? Pero anong nangyayari? Katatawanan yung ginawa ni Marcos dito. Pinag-resign tapos mas marami pang ni-retain kesa sa natira.